So, paano mo paniniwalaan si makagago kung siya mismo hindi lumaki sa Maynila? Ano, research lang? Sinusuportahan ko talaga siya kasi alam ko na kaya niyang gawin ulit yung mga nagawa niya dati. Baka nga mahigitan pa niya yung sarili niyang gawa eh. Yung record niya, mahigitan pa niya. Di ba mga kayon? Basta ako, kahit na ano pang ialok sa akin na Hoy! kay Mayor pa rin ako. God, Ayun, may pa rin ako. Eto po ba, ano po ba opinion rito sa mga baguhan na gustong pumasok, hawakan ng Wala ako Maynila? dyan, wala dyan. Basta yung sinasabi nila, 2,000. Paano ko naman 2,000? Eh kung saan niya kukunin yun? Diba? So kahit kay Yorme, kahit 500 lang. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Today is February 7, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Kaya naman maganda umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat ng ating masugid at mahilig tumambay at makinig dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. This time, mag-usapan naman natin kung ano yung mga kaganapan at nangyayari sa Kamaynilaan. Dahil balita ko nagkakanda leche-leche. Siyempre, shoutout muna natin lahat ng viewers natin abroad, pati dito sa lokal sa Pilipinas. Attendance check po muna tayo sa kabila ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kailangan natin mag-attendance check dito sa programa natin. Nang sa ganon, malaman natin kung sino-sino na, yung mga nadagdag, yung mga nagbabalik manood sa atin. Siyempre, if you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, New York, Japan, Hong Kong, Philippines, paki-comment naman dyan sa baba. Tapos naman sa lokal, sa Pilipinas, if you're watching from Tawi-Tawi, Occidental, Mindoro, Taguig, Tarlac, Gapan, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Maynila, paki-comment naman dyan sa baba. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung mga video natin. May mga dumadagdag kasi, meron namang iba na wala, tapos bumabalik. Nakikita ko sa comment ang inyong lingkod, nagbabasa ako ng comment lalo na pagka madaling araw. So, minsan na-heart natin sa sobrang dami, minsan hindi na. Pero ganun pa man, shoutout sa inyo lahat. Pati kay Franklin Forog na bagong pasok sa membership natin. Kung gusto nyo mag-join sa membership natin, click na lang yung join button dyan sa baba. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagtutok. Maynila, pag-usapan natin. We all know naman na 6 yung tumatakbo sa Maynila. Unang-una dyan, syempre, yung nagbabalik na si Isko Moreno, yung incumbent na si Mayor Hanel Lacuna, si Sam Bersosa na president, may-ari ng Front Row, networker. Tapos si Mara Tamundong, babae din, si Raymond Bagatching at saka si Michael Say. Si Michael Say, ito, doktor to. Ang vice niya, yung anak niya, nakalimutan ko na. Basta si Kuya, ang tawag nila doon, Kuya Say. Kuya ng bayan pala, sorry. Tapos si Michael Say, ang tawag naman nila, dad ng bayan. Okay, ganito kasi yan Ang inyong lingkod, laki sa Maynila, laking Tondo. Kaya alam ko, at nasaksihan ko din yung istorya ng Maynila, yung history, kung paano naging worse. Kumbaga yung before and after. Alam na alam ng inyong lingkod, Joe Malone TV. Pag-usapan natin yung Maynila kasi capital city to ng Pilipinas, just to let you know. Ito ang capital ng Pilipinas. So dapat, isa rin to sa mga sentro ng mga turismo. Maliban dyan, maliban sa mga Palawan, Bohol, Siquijor, yung mga ganon. Isa rin sa magandang puntahan, yung Maynila. Bakit kamo? Kasi nandiyan na yung mga magagandang yung Esplanade, yung Jones Bridge, yung Binondo Intramuros Bridge. Ang gaganda niyan lalo na sa gabi. Pilit lang pinapapangit pinapapangit na lang ng mga, alam mo yon, ng mga, wag na natin sabing, wag na natin i-specify. Pinapapangit, binabandal lang, gaya nung napanood natin, ng ibang walang concern sa Kamaynilaan. Papakita ko sa inyo. Ito kasi yan, dito nagsimula. So, nagbabalik si Yorme Isko Moreno. Alam nyo naman na sinusuportahan natin si Isko Moreno sa kanyang pagbabalik sa Maynila. Kasi, alam ko, magtiwala kayo sa akin kasi alam ko ang nangyari sa Maynila. From the moment na ilan na naabutan ko? Ito na naabutan ko. Pahigop lang ng taho. Hihigop lang ako ng taho. Ito yung naabutan ko. 1980 ako 1980, 44 na ako ngayon. Going 45 sa April. Ito naabutan ko. 2 termino ni Lim. Alfredo Lim. Okay? 3 termino ni Lito Atienza.
O, 9 years. Bumalik ulit si Lim, 1 taon. Tapos, 2 si Erap, tapos si Yorme, tapos si Hanel Lacuna, tapos nagbabalik si Yorme. Yan. So, yun yung mga naabotan ko. So, 6 na taon kay Lim, 9 na taon kay Atienza, 3 taon ulit kay Lim, agaw-agaw sila niyan eh. Tapos, 2 taon kay Erap, 1 taon kay Yorme, 1 taon kay ngayon, kay Mayora Hanel Lacuna. So, yan yung naabotan ko. Kaya alam na alam ko yung istorya at history ng Maynila. O, so, eto nga, sinabi nga ni Karen Davila na nilabel nga niya yung sinabi niya kay Yorme Isko Moreno na drastic change ang ginawa ni Yorme Isko Moreno sa Maynila. From maraming mga vendors, kalat, traffic sa Divisoria, sa Claro M. Recto, ang label ni Karen Davila, and I quote, drastic change. Napanood ko na yun eh. Napanood ko na yun. Ang ginawa ni Yorme Isko Moreno. Talagang nasaksihan naman namin. Na talagang gumanda, luminis. Kung nanonood ka sa akin, nakita nyo naman siguro yung clearing operation natin dyan. Na talagang ang mandato kasi ni Duterte, ni President Roa Duterte, ibalik ang sidewalk, inutos niya, binaba niya yung utos sa DILG. Siyempre, ang DILG naman, which is national, binaba naman sa LGU, sa lokal. So, inutos ni Tatay Diggs ang paglinis ng sidewalk, pinataw sa DILG, tapos DILG, pinataw sa LGU. So, nilinis namin ang Kamaynilaan. Kasama ako diyan, makikita niyo yan sa mga ano kayo diyan, yung sa video ko, yung mga popular diyan o yung oldest video. Makikita niyo na nilinis namin ang Divisoria, nilinis namin ng mga dating traffic, dating maraming vendors. In short, inalis ni Yorme Isko Moreno yung mga ibang vendors na hindi naman lehitimong taga Maynila. So parang ganoon eh. Talagang gano'n. Parte ng disiplina kasi, yung hindi lahat mapagbibigyan. Kasi nga sabi ko, lagi ko sinasabi, pag pagbibigyan mo lahat ng vendors sa Divisoria na makapagtinda, puno yan. Puno yan. Kasi nasaksihan ko na nung puno yan nung panahon ni Erap. Nung panahon ni Erap, talagang walang galawan. Pag nalaglagan ka nga ng 5 piso, 10 piso, hindi mo napupulutin. Kasi ang hirap yumuko eh. Ganun katindi. Doon ko nakita na ganun kadami. So, kaya nagkama pa ko doon sa hindi mo mapagbibigyan lahat yan. Kasi pag pagbibigyan mo lahat yan, wala kayong dadaanan. Walang dadaanan ng jeep. Tao, meron madadaanan syempre. Pero yung mga motor jeep, wala madadaanan. Pag pinagbigyan mo lahat, kasi puno. So, parte ng disiplina, yung pagbabawas. Diba? Sorry, doon sa mga natanggal, nabawasan, kasi parte naman ng ano yun eh. Parte ng disiplina yun, hindi lahat mapagbibigyan. Ano ba ang iniisip nyo? Na gusto nyo, makapagtinda kayo, para may mauwi kayo sa pamilya nyo. Paano naman yung mga iba na napeperwisyo nyo? Diba? Ang thinking kasi ng mga mayor o any public servant, pangkalahatan. Diba? Na pangkalahatan na magugustuhan ng pangkalahatan. Hindi yung pwede yung gaya ng thinking nyo na, hindi, nagtatrabaho kami ng marangal eh. Magtitinda kami. Bakit? Hindi naman kami nagnanakaw. Yan ang katwiran eh, di ba? Yan ang naririnig natin na katwiran. Real talk to Real talk to. Yan ang katwiran na naririnig natin. Kaysa magnakaw kami, hanap buhay na lang kami. Tapos papaalisin nyo kami. Ang problema kasi, pag sobrang dami, nakakasagabal na ng iba. Sino yung mga iba? Yung mga naglalakad lang. Yung mga hindi naman vendors. Yung mga jeep na bumapasada, natatraffic. Yung mga nanay at tatay na uuwi lang, yung mga buntis na asawa nyo na hawak-hawak pa yun siya na uuwi, wala nang malakaran. Sa sobrang dami, anong tendency? Siyempre, yung mga masasamang loob, umaatake. Yan ang favorite nila eh, di ba? Anong favorite ng mga masasamang loob? Yung maraming tao, madilim, gabi, madaling araw, konti tao. Yan ang gusto niyan. Dalawa yan. Pwedeng maraming tao, pwedeng yung walang tao, yan yung mga madaling araw. So, ang tendency, pag nakitang maraming tao, mas madaling mandukot. Kasi ang dami na. Yung mga bag, may dahilan ka na makipagsiksikan. Di ba? May dahilan na makipagsiksikan kasi maraming tao. Ang tendency, lumalaganap naman yung mga masasamang loob. So, yun. So, ang nangyayari, ang thinking kasi ng head ng bawat syudad, mayor,
pangkalahatan. Huwag nyo naman kasing sasabihin na, kaysa naman magnakaw kami, naghahanap buhay kami, tapos papalisin nyo kami, ikiklearing nyo kami. Sobra na eh. Nako-compromise na yung buhay ng iba. Yung moment na yun, dapat maintindihan nyo. Kasi pangkalahatan yon, pangkalahatan. Pagka kayo nadukutan, inis na inis kayo. Lalo na pag nadukutan kayo sa sarili nyong lugar. Can you just imagine? Kunyari, taga-Tondo ka, tapos ikaw nadukutan ka. Dahil sa dami ng tao. Kunyari, taga-Tondo ka, pumunta ka ng Divisoria, mamimili ka ng pamasko. Tondo pa rin naman yung Divisoria, hati yan eh. Tapos nadukutan ka. Taga-Tondo ka, nadukutan ka. O di ba galit na galit ka? Tapos ang dudukot sa'yo, yung mga dayo pa. Kasi alam nila, maraming tao sa Divisoria, doon sila mandudukot. Aba, huwag matakin nyo ha. Kung ikaw mandurukot, hindi ka mandudukot sa lugar mo. Talagang lalayo ka. Kasi makikilala ka eh. Di ba? Pag nahuli ka, ay kilala ko yan, taga-Tondo yan eh. Di ba? Kaya ang ginagawa ng iba, mandudukot sila. Yung mandurukot, dudukot sila sa ibang lugar. O imagine ka, taga-Tondo ka, kampante ka, lugar mo eh. Punta ka ng Divisoria, mamimili ka, nakabag ka pa, nadukutan ka. Di ba inis na inis ka? Oo, kasi inis na inis ka kasi area mo na yun eh, baluarte mo na yun, tapos nadukutan ka pa. Ang masama niyan, ang mandurukot sa'yo, taga-ibang lugar pa. O, di ba? Yun. Kaya huwag kayong magagalit, mga vendors. Talagang parte ng pagdidisiplina, yung mababawasan kayo, hindi naman lahat kayo mapagbibigyan eh. Maari may mga yung mga designated. Saka ang sidewalk, para sa tao yan, para sa mga naglalakad dyan. Asawa mong buntis, bitbit yung anak niya para hindi mahagip ng sasakyan. Yung lola at lola mo, nanay at tatay mo na matanda na, doon maglalakad sa bangketa. Bangketa kasi safe yan. Kasi una-una, may gutter yan eh. Di ba? Bago kayo masagasaan yan ng mga sasakyan, syempre, sasampa mo na sa bangketa yan. Compare naman doon sa kalsada na naglalakad. Yung pag nahagip ka doon, kasalanan mo yun. Di ba? Kasi bakit ka naglalakad sa kalsada? Anong sasabihin mo? Puno na yung bangketa eh. Wala nang malakaran. Kaya sa kalsada kami. Paano kung nanay at tatay mo yun? Paano kung asawa mong buntis yun? Di ba galit na galit ka rin? Di ba? Huwag niyo i-pinpoint yung pagdidisiplina to the point na sa inyo, wala kayong disiplina. Di ba? Huwag niyo i-pinpoint kasi dapat malinis ang bangketa eh. Dapat doon kayo naglalakad. Huwag niyo i-pinpoint pero pag sa inyo nangyari, galit na galit kayo. Di ba? So dito nagsimula ang lahat. Panoorin natin itong video na to. Dito nagsimula ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, ito na ata ang pinaka-oldest. June 25 ang post na to. 2024. Last year. Ito ata ang pinaka-oldest na kung saan sinigaw ng taong bayan, sinigaw ng Manileño pala, na kay Isko Moreno na bumalik ka na. Remember hindi si Yorme nakaupo rito. Citizen Isko dito. Kung hindi ako nagkakamali, parang host pa siya sa Itbulagana ito eh. O kung hindi man host, Citizen. Ganun lang kasimple, Citizen. See? Kung halimbawang ikaw ang mayor, sige, ilagay natin sa inyo yung sitwasyon. Kung halimbawang ikaw ang mayor, natapos yung termino mo, citizen ka na lang, hindi ka na mayor, in short, tapos bumalik ka sa lugar na kung saan dati mong pinagsilbihan. Tapos isinigaw sa'yo, ng mga tao doon na bumalik ka na. Sumisigaw silang lahat, gaya na ito. Ano ang iisipin mo? Sige, natin? Ako, kaya ko kasi magkwento rito kahit walang visual eh. Kaya ko magkwento rito. Sa sobrang kabisado ko yung Maynila, yung istorya na Maynila. Kaya ko magkwento, kaabutin tayo ng bukas, walang pahingahan eh. Walang visual na video na presentation na ganyan eh. Kasi kabisado ko. Di ba? Kabisado ko. Kung halimbawang ikaw yung mayor, natapos yung termino mo, bumalik ka sa syudad kung saan minsan mo nang pinagsilbihan. Sinigaw nila, bumalik ka. Anong mararamdaman mo? Ano ang una mong iisipin? Sige nga, i-comment nyo nga dyan sa baba. Diba? Ibig sabihin lang, na-compare nila na yung existing mayor nila at saka yung past mayor, which is si Isko, nagkaroon sila ng comparison between A at B. Hindi na natin kailangan sabihin pa yung pangalan. Nagkaroon sila ng comparison. Nakakita nila.
Di ba? Nakita nila. Siguro kaya nila sinigaw na bumalik ka na dahil na-miss nila si Isko Moreno at higit sa lahat, na-miss nila kung ano yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno. Mahaba tong video na to kasi talagang marami akong kwento pagkakamay-nilaan eh. Kaya si Makagago, di ba? Si Makagago, kung ano-ano ang sinasabi niya kay Isko Moreno, di ba? Itag niyo si Makagago rito, si Isko Moreno. Paano mo paniniwalaan si Makagago kung yung mismong pangalan pa lang niya hindi niya na pinag-isipan? Di ba? Hindi niya na pinag-isipan. At higit sa lahat, paano mo papaniwalaan si Makagago kung siya mismo hindi lumaki sa Maynila? Kaya nga merong salitang kanto na kapwa batang Maynila lang ang makakaintindi sa Maynila. Tulad ko, naiintindihan ko, I fully understand kung ano nangyayari sa Kamaynilaan. Kasi dyan ako galing. Dyan ako galing. Pinanganak ako sa Metropolitan Theater, Masangkay. Metropolitan Hospital, Masangkay. Tumira kami sa Sunday Street. Ang Sunday Street ngayon, Nicolas Zamora na. So dati Sunday pa ganun katagal. Ang telephone number namin noon, tandang-tanda ko, 6 pa lang, 214866. 214866. Dati, di ba? 6 pa lang ang telephone number. Wala pa yung cellphone. Wala pa cellphone niya. Bago na yung cellphone na yan eh. Nag-aaral ako sa Holy Child Elementary. Nag-high school ako, 1 taon lang ata sa Raha Suliman na ngayon ay 168 saka 999 na. Magkatapat yan eh, Raha Suliman saka Jose Abad Santos. Ganun ko kakabisado. Naabutan ko pa yung release ng tren na buhay dyan sa Claro M. Recto sa Divisoria na dumadaan galing ng Tutuban na punong-puno ang inaano pa nilang, hinahakot pa nila ng basure, di ba? Wala pa yung KP Tower sa Divisoria, yung pink na tower na mataas. Nandyan na ako. So, paano mo paniniwalaan si Makagago kung siya mismo hindi lumaki sa Maynila? Research lang? Di ba? Hindi. Hindi pa pwede yung ganun. Pwede ka mag-research? Oo, walang problema, research. Pero kami, kahit nakapikit, alam ko ang kwento sa Maynila. Alam ko ang kwento at alam ko kung ano nangyari. Kasi dyan ako galing. Dyan ako nag-sidecar sa Divisoria. Kung matatandaan nyo sa Divisoria, dyan sa may Dagupan, sa may kanto, merong sumisigaw dyan. Meron terminal ng jeep dyan papuntang Pier. Anong sigaw? Ito. Pier 2468 Gis 1214 Pier. Yan yun. Malapit kami dyan. Dyan ako nagdidiviso. Dyan ako lumaki. Dyan ako gala sa Divisoria na yan. At meron pa dyan yung familiar na to sa inyo siguro, lalo-lalo na sa mga tito-tito, lola't lola. Yung sikwe-sikwenta lang, ang babayaran nyo, sikwe-sikwenta lang. Yan, panahon ko yan. 44 na ako sa Maynila. 44 years na ako sa Maynila. From the moment na isinilang ako, nasa Tondo na ako, nasa Maynila ako, kahit nakapikit, kaya kong ikwento yan. Paano mo papaniwalaan si Makagago kung ano-ano sinasabi niya kay Yorme Isko Moreno? Paano mo papaniwalaan yan? Yung ultimo yung pangalan nga niya, hindi niya pinag-isipan, di ba? Tapos hindi pa siya lumaki sa Maynila. So paano research na lang tayo. Si Tito Mars, minsan binira si Isko Moreno. Di ba? Paano mo papaniwalaan yun? Paano mo papaniwalaan yun na hindi nga niya alam kung saan yung kundangan, kung ano yung Tondo, kung ano yung Divisoria dati, kung sino yung mga past mayor dati. Pwede ka mag-research, pero nasa puso namin, mga Manilenyo, alam namin. Kaya hindi mo basta-basta, hindi nila kayang basta-basta sirain si Yorme Isko Moreno. Yung ibang tao na hindi taga Maynila, pwede mapaniwala nila. Sige, yung mga hindi taga Maynila na nakapanood kay Makagago, kay Tito Mars, kung sino man yung naninira kay Yorme Isko Moreno, pwede ka nilang paniwalaan. Hindi ko sinasabing wag maniwala sila sa akin. Pero kami mga Manilenyo, kami ang boboto, kami ang maghahalal, alam namin kung ano ang history ng Maynila at kung ano ang istorya at kung ano ang kayang gawin ni Yorme Isko Moreno. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko si Yorme Isko Moreno, hindi dahil sa sinusuportahan ko siya. Alam namin kasing Manilenyo na siya lang ang nakagawa ng mga nagawa niya noong nakaupo siya, noong termino niya sa Maynila. Even Karen Davila herself, sinabi niya na drastic
change yung ginawa mo sa Divisoria. Pwede kayong mag-research. Pwede nyo i-google. Pero mga kayo, lalo-lalo na yung mga viewers ko sa sa national. Sa national. Yan, yung mga maka-DDS. Tayo. Lalo-lalo na yung issue ngayon na sa mga vlogging at saka yung latest issue na ano ba yung latest issue? Yung hair follicle test, yung mga vloggers na gustong patahimikin, yung BICAM report na ayaw ng pag-usapan, at saka yung pinaka-latest ngayon. Yan. Yung mga yan, kayo, yung mga viewers ko, at ako nagsasalita ako sa inyo, hindi dahil sa sinusuportahan ko si Yorme Isko Moreno. Sinusuportahan ko talaga siya kasi alam ko na kaya niyang gawin ulit yung mga nagawa niya dati. Baka nga mahigitan pa niya yung sarili niyang gawa eh. Yung record niya, mahigitan pa niya. Di ba mga kayo? Ito, panoorin natin. Meron akong isang kakalya survey dito sa Pandacan, District 6. Ay, ito, unahin natin si Nanay. Nay, magandang hapon. Papipili lang kami namin kung sino po ba sa napupulsoan nyo o napipisil nyo. Vendor to, Hindi pa ako tapos. Vendor Pwede to. po bang malaman kung bakit? Eh, naalala ko yung nung pandemic. Hindi kami ginutom. Siyempre, tapos yung nawala sa amin ng mga gatas, ng mga ano, pangako naman ni Mayor na ibabalik yun. Yung mga hindi binigay nila kuna. Ano po ba yung mga naputol doon sa mga senior na po ba kaya? Sila kuna ang ano, di ba pangit ang paatak. Ano po ba ang naputol na serbisyo sa senior? Yung mga binibigay sa amin dati ni Mayor, eksakto. Siya, maghintay pa kami ng 4 na buwan bago kami bigyan ng ano. Siyempre, bumibili kami ng gamot. Tapos, humihingi ako ng gamot dyan sa center. Wala raw. Wala namang kako yan. Sabi Center, niya, walang maganda gamot? daw Sa center. Pero wala namang maibigay na gamot. Yung sa mga high blood lang. Ano po ba yung mga natatandaan nyo na ginawa ni Yorme noon? Ang ginawa niya na hindi namin makalimutan, yung hindi kami nagutom ng pandemic. Yun po, sa pandemic. Hindi ko yan nakakalimutan. May ilang taon din yun no? Di talagang ghost town. Bago maubos yung bigay niya, ayan na naman. Kaya nakakapagbigay pa kami doon sa ibang Sa nagugutom. mga kamag-anak, no? Kung malayo, hindi ba taga Maynila? Kahit hindi ko mag-anak, nakapagbigay pa kami noon. Pagka may nang ahingi. May balita ko, namigay si Mayor ng gano'n. Ayuda, food pack. Pwede naman makahingi kami ng dilata. Binibigyan ko yun. Sabi niya kasi... So in short, hindi lang tayo yung nakinabang doon sa mga food pack, Pati no? mga iba, ultimo sa probinsya, nakakarating. Nakarating pa. Binibigay namin yun. Kasi sobra-sobra. Ani naman natin yung sobra. Sobra nga eh. Kaya nga eh. Lai, lagi po kasi nanonood sa amin si Yorme. Oo, totoo yan. Pwede ka ba magmensahe? Ano po ba yung mensahe? Ipakita nyo na yung mensahe nyo o yung suporta nyo kay Yorme Isko Moreno? Ano ba? Basta ako, kahit na ano pang ialok sa akin na Goy. kay Mayor pa rin ako. Good, Kay tintinol. Yorme pa rin ako. Eto po ba, ano po ba opinion rito sa mga baguhan na gustong pumasok, hawakan ng Maynila? Wala dyan. Basta yung sinasabi nila, 2,000. Hindi ko naman 2,000. Kung saan niya kukunin yun? Diba? So kahit kay Yorme, kahit 500 lang, okay. Kahit 500, okay lang sa akin. Walang Iba yung problema loyalty doon. ni nanay. Iba yung loyalty. Yun nga lang, yung iba, Nadadala, oo. Yes. Nadadala, no? nakukuha sila sa ano. Pero hindi nila inisip yung mga nagawa na dapat nilang tanawin yun. Ba't naiiyak ka? Ha? Naiiyak ka ata. Hindi, naalala ni ko lang. nanay. Kasi kahit kailan, nung nagpunta ko ng SS ko, nagtanong sa akin yung taga-SS, sabi niya, Nanay, nung pandemic, sabi niya, ano ang kabuhayan niyo? Sabi ko, wala kaming kabuhayan pero hindi kami nagutom. Yun ang matindi. Dahil sa mga bigay ni Mayor, balita ko talaga, napakabait ng ni Mayor na yan. Actually, marami na nagko-comment sa amin noon na gustong hiramin yung mayor natin ng Maynila. Kasi hindi, nung pandemic. Kasi sa atin, talagang ang daming mga food packs. Ako, taga rito rin ako. Ang daming food packs na dumarating to the point na nag-aabot-abot na, hindi natin nauubos, di ba? Totoo yan, Kahit totoo. paano, Yung vaccine na di ba? kahit paano nakakapagtulong kami sa iba.
Dahil nakakarating pa yung mga sobrang delata natin, no? Totoo yun. Manalo naman ulit si Yorme. Ayun, sa ako. Maynila. Ano naman yung gusto mo na baguhin? O gawin pa niya. Gawin pa niya. Ang gusto ko yung bigyan kami ng pwesto, kahit na maliit. Yeah. Pwesto ng Mga vendor, mga sidewalk vendor. Kasi, Kasi yun na yung nakalakihan eh. Nay, pwede mo sabihin sa akin, lagi nanonood po si Yorme sa amin. Ikaw na dumiret. Yan. Sana po, bigyan mo kami ng pwesto. Katulad nito, naghahanap buhay kami. Yeah. Para may pambili kami ng bigas. Hindi ito amin, nangangamuhan lang kami. Ngayon kung pwede namang amo ko ang bigyan ng pwesto para kahit papano, tuloy-tuloy ang ano namin. Para hindi na kayo aandap-andap kasi nasa bangketa kayo, no? Saka may edad na si Mami. Oo. Yun, sakto. Nanonood sa atin si Yorme. Makakarating sa kanya. Mayor, talagang kahit kailan, hindi kita ipagpapalit. Ayos. Galing. Oh, kahit 500 nga lang. Oo, no? Wala sa akin yun, yung pera na makikitain mo rin yan eh. Galing. Diba? Pero yung Pabili ba prinsipyo, ako? hindi nabibili, Nay, no? Yun, Tama ako totoo. kay Mami, kahit sa edad niya na yan, masipag pa. Hindi Saka talaga hindi, umaasa, no? hindi umaasa sa mga anak-anak. Oo. no? Galing. Thank you, Mami. May, ano pa kaya? Taga rito po ba kayo? Ilang taon na po ba kayo sa Pandakan? Pandakan, matagal na kami dito. Okay. Ano ba? Lihit. In short, Manilenya, si... Ano na kami, yung mga 50 years na siguro. Oh. ano na to, lihiti mo na to. Thank you, Nanay. Ano po pangalan niya? Aling Esther. Aling Salamat Esther. po, Aling Esther. Thank you so much po. Kung mapapanood mo to, Aling Esther, maraming salamat sa komento mo. Talagang sana magsilbing inspirasyon sa lahat na ang prinsipyo hindi nabibili. Kasi ang Pinoy, aminin man natin o hindi, mahilig tayo sa bago. Can you imagine, sa cellphone na lang, di ba? Even though na yung cellphone napapakinabangan pa natin, pero may dumating na bagong modelo o succeeding ni previous na model na yun, bibili tayo ng bago. Not knowing na itong luma naman na pwedeng pakinabang, may pakinabang pa naman, bakit mo pa kailangan bumili ng bago? Logically wise. Pero, ang prinsipyo, hindi nabibili. Di ba? Huwag kayong maniwala doon sa mga ibang social media influencer gaya ni Makagago. Paano mo papaniwalaan? Di ba? Hindi ka naman laking Maynila. Di ba? Hindi ka naman laking Maynila. Ang batang Maynila, kapwa batang Maynila lang ang makakaintindi kung ano yung nangyayari sa Kamaynilaan. Lalong-lalo na pagka dyan lumakayan. Pagka talagang lihitimong taga Maynila yan. 44 years akong nasa Maynila, lihitimo. Hindi ko pinagyayabang, pero kasi gusto kong sabihin na ito na ito ang paniwalaan nyo. Hindi ko inaalis na yung iba maniniwala, lalong-lalo na pag idol nila yung mga ibang social media influencer, talagang papaniwalaan nila yan. Pero sa amin, mga malilenyo, alam namin historically, alam namin na talagang emotionally, na talagang si Yorme Isko Moreno lang yung nakagawa ng pagbabago sa Maynila. Kaya nga, sumigaw na yung Manileño bumalik ka na di ba? Mga kayon, ganun lang kasimple. Kaming mga kamaminilaan, yung mga viewers ko abroad, mga viewers ko sa lokal, alam ko minsan napanood nyo si Isko Moreno dahil pumutok talaga at bumango talaga ang pangalan ni Yorme Isko Moreno. Parte ako noon, 2019. 2019, kay Yorme Isko Moreno na ako. Siya na yung binablog ko. 2016, nagbablog na ako niyan. Pero kay Yorme Isko Moreno, 2019, yung pagkaupo niya, kami na kaagad yung naka-line up. 2016 kay Duterte ako. Bakit kamo? Itong history naman. Tandang-tanda ako, meron akong katulong na INC. Kasambahay, Angel, kasambahay in short. INC yon. Gustong-gusto ko si Duterte noon. Kaya talagang inaabangan ko din kung sino yung itatakbo ng INC. Kung sino yung ikakampanya ng INC. So, panay ang tanong ko doon kay kasambahay ko, si Tata, na nasa Leyte ngayon, taga Leyte kasi yun. Umuwi na So, hindi ko na siya kasambahay. Tandang-tanda ako, tanong ako ng tanong sa kanya kung sino ang ikakampanya ng INC. Ang sagot niya sa akin, paki-confirm, di ba? Paki-confirm yung mga viewers natin na INC. Ang sagot sa akin ni Tata, ang aking kasambahay, hindi pa daw sasabihin sa kanila yon. Sasabihin lang yon pag malapit na. I don't know kung ano yung malapit na. It's either a day before the election, a week before, or how many days before the election. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero, syempre, kasambahay ko siya, araw-araw ko siyang kasama. Nalaman ko na si Duterte nga daw, si Roa Duterte nga daw, yung kinampanya nila noong time na yon. Okay. Paki-confirm, tama ba mga INC? Kasi ayokong magkalat ng fake news.
kilala nyo naman ako eh. Kaya, lalo-lalo na yung mga manonood sa akin. Alam nyo kung sino yung sinusuportahan natin. Kasi alam natin na merong gagawin at alam natin na ang priority nila yung taong bayan. Like Isko Moreno, ang priority niya, hindi yung mga kaalyado niya. Ang priority niya, yung mga malilenyo. Roa Duterte, alam natin, ang priority niya, na ang nasa puso niya yung taong bayan, hindi yung mga kapartido niya. 'Di ba nga ang dami nang bumaliktad, ang dami nang kumalaban sa kanya, pero 'di ba? May concern pa din siya. Yung BICAM, wala na nga siyang posisyon eh. Wala na siyang posisyon. At kung tutuusin, tahimik na nga lang dapat. Pero nangialam pa dahil mayroon siyang pagmamahal na pera nyo yan eh. Yang nasa GAA, pera nyo yan, pera ng sambayanan yan, pera natin lahat yan. Oh. Bakit siya binunyag niya? Kasi pera eh. Pera natin, tas lolokohin tayo sa pera natin. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko. Alam niyo naman kung sino yung sinusuportahan natin. Alam niyo yan, lalong-lalo na yung mga lagi nanonood sa akin, naniniwala sa akin. Alam niyo yan. Kaya talagang unang-una nagpapasalamat ako sa inyo lagi yan. Thank you so much mga kayon. Ito ang issue ng bayan ating pag-usapan. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, sana hindi ka nag-skip ng ads. Don't forget to like and share yung video natin. At paki-subscribe na rin. Wala namang bayad yan. Subscribe lang kayo, supportahan nyo lang yung mga political vlogger na tulad natin na lumalaban at sumusuporta doon sa mga politiko na ikinakampanya natin. Maraming salamat, Joe Malone TV!